Ha? Hindi! Hindi ko tayo eh! Ha? Nutukan umano ng baril at pinagbantaang patayin ng off-duty na pulis ang isang construction worker sa barangay Antipolo, Dapitan City, Zamboanga del Norte noong June 21. Umabas sa investigasyon na nilapitan lamang ng biktima si Bukida para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng isang kaibigan. Sumagot umano ang sospek ng pagtatanong kung kilala ba siya ng biktima bago tuluyang bumunot ng baril. A few moments later. Dapat kung may problema tayo, huwag na lang tayong uminom. Dapat ipagdasal na lang natin sa may kapal at magbasa na lang tayo ng Biblia para maliwanagan tayo sa ating mga pagsubok sa buhay. Kriminal at saka yung administratiba po. Thank you po. Para sa ilang pananalita, ang tagapagsalita ng ating Chief PNP, Colonel Marlon Santos. Magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of our Chief PNP, the Philippine National Police strongly condemned the actions of Police Corporal Bukida, who was caught in a viral video pointing a gun at a civilian who was while allegedly drunk in Barangay Antipolo, Dapitan City, Zamboanga del Norte. As an action taken, the PNP immediately ordered the filing of appropriate criminal charges against Police Corporal Bukida and initiate the conduct of summary dismissal proceedings. Rest assured that the Philippine National Police will not tolerate such actuations of our PNP personnel that may somehow tarnish the image of the Philippine National Police as a whole. Questions from our friends in the media? Thank you, sir. We will now open the floor for questions. Let's begin first with Mr. Jeff Caparas from ABS-CBN. Morning, Kong. Sir, sabihin na natin, sir, na itong insidente na ito at yung iba pang mga insidente na nakuhanan ng video, sabihin natin somehow swerte ito na merong CCTV, minsan nagpa-viral, kaya napupuntahan po ng atensyon natin, sir. How about, sir, yung mga hindi po nito na nagpa-viral and mga insidente na hindi po na i-report, sir? What do you encourage yung mga possible victim ng mga ito na minsan hindi nagre-reklamo, sir? Kasi alam naman natin, pagka pulis ang involved, yung mga quote-unquote na abuso, sir, natatakot magsumbong especially kapag nasa local police na So ano pong gagawin ng isang biktima na nagiging biktima ng mga ito kung hindi ho nakuha ng video, sir? Siguro po, ma-inspire ho sana tayo sa mga ganitong kaganapan na nakita ho natin na klaro na meron pong maaring puntahan ng ordinaryong mamamayan kapag siya po ay naging biktima ng isang abusadong pulis. Paulit-ulit natin sinasabi na ang pulis ng pulis ay National Police Commission. Bawat po rehiyon, bawat probinsya ay meron pong NAPOLCOM. Maaari po kayong dumulog sa opisina ng NAPOLCOM sa pinakamalapit ninyong lugar. At of course, ito pong NAPOLCOM building dito po sa Quezon Avenue, Corner EDSA, kung saan ito po ang head office po ng NAPOLCOM, maaari nyo rin pong puntahan. Tayo po ay nagmamasid, hindi naman po kinakailangan na viral para kami po ay umaksyon. Pero precisely why we are acting on these things, ito pong mga extremely viral incidents, kailangan po talaga makita ng taong bayan na meron po talaga aksyon ng gobyerno dito. That's why we really have to act on it very decisively and quickly. For those na hindi ho nakikita ng mga CCTV o ng camera, maaari po kayong dumulog. Pareho enthusiasm ang binibigay ho natin sa mga kasong inyo pong nilalapit sa amin. At huwag ko yung magkatubili dahil dito po kami para sa inyo at kami po ay kakampi po ninyo. Kung ano pong kakaharapin yung admin cases ni Corporal? Yung po ating regional office sa NAPOLCOM, inatasan na ho natin ang ating regional director si Pablito Abad. Inasikaso na po ang grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Laban po kay Mr. Henry Bukida Jr., isang police corporal. Nag-coordinate po ang ating NAPOLCOM regional office sa regional office po ng Philippine National Police para po sabay pong nag-iimbestiga under po at lead po ang National Police Commission sa investigasyon na ito as far as the admin aspect is concerned. For the criminal aspect, na i-file na po ng PNP ang criminal component ng kasong ito
At sa aking po pagkakaintindi, ito pong biktimang si Elmer Balagot Bancayren ay naghapalan na rin po ng criminal case laban po sa police corporal sa ating kalapit. Com, what are the chances na matanggal siya sa service and the chances na mai-reinstate siya kung sakasakali? Of course, I cannot discuss the details, pero klaro naman siguro sa atin at alam natin na dapat ang lahat ng susuot ng uniforme ay fit. And trabaho ng NAPOLCOM na to ensure na lahat ng pulis na nagsusuot ng uniforme currently and in the future must be fit to serve the people. Kung ikaw ay napagtanto ng NAPOLCOM na hindi ka dapat magsuot ng uniforme yan, hindi magdadalawang isip ang NAPOLCOM na tanggalin ka sa serbisyo. So in this case, ang penalty na maaari niyang kaharapin from suspension to demotion to dismissal. And we will not think twice to dismiss this police official upon deliberation of the National Police Commission. Com, kay PD. Sir, may derog siya, may record. Previously sa ibang mga cases, wala namang ibang sa mga ibang other criminal cases, wala namang so far. Sir, kay Corporal, upon hearing yung mga sinabi po nyo tsaka ni PD, baka meron pa siya, sir, pahabol na gustong sabihin. Sure. Sa mga police. Sa mga tropa ko dyan, kung ito lang yung dapat kung may problema tayo, huwag na lang tayong uminom. Dapat ipagdasal na lang natin sa may kapal at magbasa na lang tayo ng Biblia para maliwanagan tayo sa ating mga pagsubok sa buhay. Yan lang po, sir. Let it be made known na I had a 1-hour discussion with Corporal Bukida before he came out. He was extremely remorseful. Ibang-iba dun sa nakita natin sa video. I just wanted to inform everybody. Thank you. Next for our question, may we now call Miss Chelsea Arcilia from DZXL News. Hello. Hello po po, sir. Okay na po. Para lang din po alam namin yung side nyo that time, maliban po sa lasing po kayo, ano po kaya yung reason ba't kayo, ba't nyo kinumpronta yung biktima at tinutukan ng baril? May po siya, meron siyang masamang sinasabi sa part sa asawa ko, kaya yung nakita ko siya at nakainom ako, kaya ko nagawa yun po, ma'am. Sir, may I ask po kung ano po yung masamang sinasabi nito? If okay lang po sa inyo i-disclose. Sa pinalang din po, ma'am. Okay, thank you po. Thank you. For our next question, may we call Mr. Henry Nicolas from Euro TV News. Hi, sir. Good morning po. Kay Corporal po. Sir, kay Colonel po. Wala po siyang kasong kinasasangkutan before, prior to this incident? Yung sir, 9262 ko sa yung sinapang asawa ko. 9262, sir, is the Fauci? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Personal niyo po bang kakilala yung victim? Hindi po, sir. Okay, sir. That's it. Thank you. Are there any follow-up questions or relevant questions to the topic from our media partners? Sir, we have a follow-up po from DZX. Sir, may I ask po kung ilang taon ka na pong police and ano po yung masasabi mo na tama po ba sinibak po siya sa pwesto? Yes po. Almost 8 years po, ma'am. Ano po kayo, sir, masasabi mo na sinibak ka po sa pwesto? Dahil po sa nagawa ko pong kasalanan, ma'am, na pinagsisihan ko, ma'am.
Apparently, hindi ko lang kung relevant. Ang iniinom pala niya beer. Isang sobrang sikat na brand na beer. At bangin pala yung itinulak siya. Kala ko dati sapa bangin pala yon. So after niyang nanutok, siya ay lumayo ng konti, nakatalikod, tapos ang ginawa nung tinutukan niya, siya ay tinulak doon sa bangin. Gano'n ka taas yung bangin, Corporal? 5 feet, sir. Yung 5 feet. Thank you. Are there any follow-up questions from our media partners? Hearing none, we'd like to invite Commissioner Kalinsan for his closing statement and the message, sir. Yung pong pag-aari ng baril, may kaakibat pong responsibilidad yan. Hindi po porket may baril, tayo po ay nagpapakatapang-tapangan. Dapat po tayo po ay mas maging mindful. Especially ho ngayon, kaliwat kanan po ngayon ang balita tungkol sa paggamit ng baril o sa maling paggamit ng baril. And ang number one po dapat na nag-iingat sa paggamit ng baril ang ating kapulisan. That is why this is very important to us. This case is important because one of our policemen was involved in the misuse of a firearm. Ang pangako po ng ating kapulisan, sila po ay nanumpa to serve and protect the people. Hindi po dapat sila ang nangunguna na gagamitin ang lakas o gagamitin ang dahas laban sa ating mga kababayan. And because of this, hindi ko nagdalawang isip ang National Police Commission na umaksyon at para ipakita sa taong bayan, ipakita sa ating kapulisan na you cannot do this. Yung pong tiwala na ipinagkaloob sa atin ng ating mamamayan ay dapat po nating ipagtanggol. Dapat po nating i-earn every single day. So this is one of the reasons why we're having this. It's a signal to our policemen to be more mindful and circumspect in using our firearms properly. And we need to respect and serve and protect our Filipinos. The general public, yung pong taong bayan ay dapat nating paglingkuran ng tapat at maayos. Maraming salamat po sa ating lahat. Thank you very much. That concludes today's briefing. Good morning.